Hello guys! Now, i-discuss ko ulit yung about sa moment of inertia. Dun kasi sa previous video ko, pinakita ko lang dun yung, kung paano na-derive yung moment of inertia nung rectangle. Gamit yung concept ng integral. Ngayon, i-discuss ko naman yung iba't ibang method sa pagkuha nung moment of inertia, kung paano didiskartehan para mapabilis yung pagkuha ng moment of inertia. So, for example, meron tayo ditong wide flange. Pag sinabing, kasi ito yung common na steel section natin, itong dalawang rectangle na to na pahiga, ang tawag dyan is flanges. Yung top flange and then the bottom flange. And then ito namang vertical na rectangle na to, ang tawag dyan is yung web natin. Then let's try to find the value of IGX and IGY. Pag sinabing IGX and then IGY, yung moment of inertia niya dun with respect sa centroid niya. And therefore, para makuha natin yon, kailangan muna nating i-locate kung asan ba yung centroid natin. So, since mapapansin nyo, di ba, kapag nag-pass ako dito, let's say dito, mapapansin nyo na symmetrical siya, with respect dito sa axis na to. Kung ano yung nasa kanan, yun din yung nasa kaliwa. And then, another one, kapag nag-pass ako din dito sa gitna niya, ng horizontal axis, which is yung magiging x natin, and then yung y, symmetrical din siya. So, matatawag siya dito na doubly symmetrical. Symmetrical na siya sa along y-axis, symmetrical pa siya along x-axis. Therefore, madali lang natin na-locate si centroid. Therefore, ang distance nito, ilan? Diba, 300 yung total depth natin. Therefore, this is 150 and this is 150 minus 40 is 110. Therefore, pwede na nating makuha yung IGX and IGY. Unahin natin si IGX. Since yung mga section natin, di ba, i-consider muna natin yung first solution natin, ang gawin ko, i-by-component ko siya. I-consider ko na ito yung area 1 ko, yung top flange, and then yung area 2 ko, which is the bottom flange, and then the area, web pala, yung second area, and then isang buong area ko din yung bottom flange. Therefore, kapag binay parts ko siyang isolve yung moment of inertia niya, di ba, sa rectangle, sabi natin yung IGX for a rectangular section is equivalent to BD cube over 12. Therefore, ilagay natin dito. So, dun sa IGX nung area 1 natin, IGX niya, nung area 1, is, ito Therefore, X, diba? X yung pinag-uusapan natin. Therefore, ang B niya is yung width niya na 200. So, dito, iti-table ko na lang para mas malinaw siya. Tapos, dito mamaya yung transfer of moment of inertia. Therefore, dito sa area 1 na kinoconsider ko, yung top flange, yung IGX niya, yung B niya is 200, and then the depth is 40 cube over 12. Therefore, ito na yung IGX niya. And then, ano ba yung AY squared? Ito yung transfer of moment of inertia. Since kinuha natin yung moment of inertia niya sa sarili niyang centroid, which is andito, sa gitna ng section, di ba?
since symmetrical din siya, andun lang sa gitna yung centroid niya, na located at a distance of 40/2, which is 20 from the top, and then galing dito sa y-axis 0, kasi nandito na siya sa mismong gitna. Therefore, kapag pinag-usapan yung magiging IGX natin, yung transfer niya, therefore, ang distance na ililipat niya is ilan? 'Di ba? Meron tayo ditong 110. 110. Simula dito sa pinaka-centroid ng total section, papunta dun sa centroid niya, is 110 plus 20, 'di ba? Therefore, yung area niya na 200 by 40, multiply pa natin by 130 squared. And then, punta naman tayo kay area 2. 'Di ba si web? Ano naman yung niya, IGX? 'Di ba yung magiging base width niya B is 50, yung thickness ng web. And then yung D niya is the height ng web, which is equal to 300, yung kabuuan, ima-minus natin yung thickness ng dalawang flange. Therefore, 300 minus 2 times 40, or 300 minus 80 is 220 cube all over 12. And then, ano naman kaya yung magiging transfer of moment of inertia niya? Pansinin ninyo, 'di ba yung centroid nitong web na to is located din doon sa pinaka-centroid nung kabuuan. Therefore, no need natin, hindi na siya kailangan mag-transfer ng moment of inertia. Wala na siyang transfer of moment of inertia. Therefore, 0 yung transfer, kasi yung distance 0, eksakto andito siya sa pinagkukunan natin ng moment of inertia. And then, mapapansin nyo dito sa bottom flange, yung sa area 3 natin, 'di ba, same lang siya nung section sa taas, and then since same siya ng dimension, same lang din yung location, 'di ba, ng centroid niya. And then therefore same din yung magiging distance ng magiging transfer of moment of inertia, 'di ba? So pwede nating i-copy na lang 'to. We have 200 times 40 cube over 12. And then, yung transfer of moment of inertia, we have 200 times 40 by times 130 squared. And then, ang gawin na natin dito, total na lang natin. Therefore, yung pinaka-IGX natin na total is, pag pinag-add mo to, summation nung IGX ng bawat area, and then plus area, summation din nung transfer of moment of inertia. Therefore, ang pinaka-final answer is 316.9 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Yan na yung nakuha natin. I-save lang natin dito. IGX is equal to 316.9 times 10 raised to 6 mm raised to 4 yan. And then, pakita ko yung second solution. Ito, medyo mas tingnan nyo kung madadalian din kayo. Sa second solution, ang gagawin ko naman, ganito. 'Di ba, pwede kong i-treat as a whole. I-treat as a whole ko siya na 200 by 300. And then, anong gagawin ko para maibalik dun sa original? Ibabawas ko lang ito. 'Di ba, itinreat ko siya as a whole. Therefore, may ibabawas ako sa kanyang dalawang rectangle dito na maliit. 'Di ba? Ganyan. Therefore, ito siya. I-draw ko ulit. 200 by 300. And then, maminusan ko siya ng dalawang maliit na rectangle.
Anong times 2 ito? Dalawang maliit na rectangle dito sa side na to. Ano? Ang sukat nito, 'di ba, ang lapad nito is ilan? 'Di ba 200 to, and then may 50 tayo dito, therefore 150. E di paghatian ng dalawa, di 75 yung magiging width nito. We have 75. And then dito naman sa magiging height niya, 'di ba 110 to, edi 110 din dito, we have 220. Yan. Remember, yung dalawang area nito, 2 times ito, times 2. Therefore, pag kumuha tayo ng IGX, anong mangyayari? Ang IGX nitong area 1 ko is 200 multiplied by 300 cube over 12. And then, ano mapapansin nyo? Since ito na, diba, yung centroid niya, nagko-coincide din yan dito. Sa kabuuan, diba, ito? So, no need nang i-transfer. Wala tayong mangyayaring transfer of moment of inertia dito sa first part. And then, pangalawang area naman, diba, dalawang rectangle to? O, i-multiply by 2 ko na. And then, ano ba yung magiging moment of inertia ng maliit na rectangle dito? Ito siya, Yan. So, ang B niya is 75. And then, yung depth niya is 220 cube over 12. Pansinin nyo again, kailangan bang mag-transfer of moment of inertia din tayo dito? Kung mapapansin nyo, andito din yung centroid niya. Although hindi siya katapat doon mismo, pero andun pa rin siya sa axis nung momenta natin. Therefore, 0 pa rin yung transfer of moment of inertia nito. Therefore, ito lang. Sobrang, dalawa lang yung natin, yung i-compute, maiksi lang yung solution niya. And then, ang magiging sagot din dito is 316.9 times 10 raised to 6 mm. So, same lang yung magiging answer. Kayong bahala kung saan kayo madadalian or kung diskarte nyo na Ang tandaan nyo lang kasi dun sa transfer of moment of inertia, pag sinabing IGX, 'di ba? X ito. Ang sinusukat ninyong distance kapag transfer of moment of inertia is Y. Y. Tingnan nyo kung may vertical distance yung centroid ng individual area dun sa kabuuang area. Katulad nito, 'di ba? Ito yung binawas kong area, 'di ba? Nung rectangle. Ito yung binawas kong area na rectangle dun sa kabuuan na rectangle na malaki. Since andito yung centroid niya, andito yung individual centroid niya, and then andito yung kabuuang centroid ng total section, nasa iisang axis siya, and then wala siyang vertical distance with each other. Wala siyang vertical distance. Therefore, kaya wala siyang transfer of moment of inertia. Kailan lang siya magkakaroon ng transfer of moment of inertia? Kapag ang kinukuha na natin ay IGY. Since si IGY naman, kapag transfer of moment of inertia ka naman, ang kinukuha mo yung horizontal distance dun sa mga centroid niya. Therefore, dito, magkaka-value ka na ng pag-transfer ng moment of inertia mo, which is itong distance na to. Sige, itry natin yung pagkuha naman ng IGY. So, okay na tayo dun sa IGX. Ito na yung final answer. And then, for the IGY, yung sa first solution ko, dun tayo sa normal method. Ang gagawin ko, iba-by part ko ulit ng tatlong area. Yung area 1, 2, and then 3. Sige, itry natin. Magmo-moment naman tayo along y-axis. Kunin natin yung moment
of inertia niya. Therefore, sabi ko nga, kung ang IGX ay BD cube over 12, magsasalitan lang yan. Yung sa IGY magiging B cube D over 12. Ano? Kasi sabi ko nga, kung ano yung perpendicular dun sa axis na kumukuha ka ng moment of inertia, yun yung naka-cube na dimension. Diba? Dito sa IGX, ang perpendicular distance sa kanya is yung depth. Yung sa Y. Kaya siya yung naka-cube. Kung yung Y na tayo, ito ng axis na ito ang pinagre-reference natin, di ito ng depth na to ang naka-cube. Okay, try natin. Ulit natin i-table. So, area 1. IGY. And, ito yung transfer of moment of inertia natin. Ay, pakita ko na din kanina yung di ba? Para makita ninyo yung comparison. Ayan. Dito, yung area 1, di ba yung IGX niya dito kanina? So, BD cube 40 over 12. O di, ang mangyayari dito, 200 cube 40 over 12. And then, sa area 2, di ba kanina, yung area 2 natin, ito, that is 220. Yung niya? Ay, yung width niya is 50. Tas yung depth niya is 220 cube over 12. O, di mapalitan lang to. Magiging 50 cube 220 over 12. Then, area 3. Diba, sabi ko, pareho lang tong area 1 and 3. Therefore, copy lang natin 240 cube over 12. And then, dito magiging 200 cube over times 40 over 12. So, pagdating naman dito sa transfer of moment of inertia, tingnan naman natin kung kailangan niya. Dito, di ba, nung mag-transfer of moment of inertia tayo, sabi ko nga dito, ang titingnan mo na yung horizontal distance between dun sa centroid nung individual section compared dun sa total section. Therefore, meron tayo, andito yung sa area 1 natin, andito yung centroid niya, and then, ito yung centroid nung kabuuang section. Mapapansin nyo, di ba, contain siya sa iisang axis. Therefore, pag nagpas ako ng line, na-contain nung line yung lahat ng centroid. Ibig sabihin, wala akong transfer of moment of inertia dito sa area 1. And then, pagdating sa area 2, wala din, di ba? Kasi, andito din sa axis na to. Therefore, 0 din. And then, also, the area 3. Therefore, ang pinakasagot is ito na. Yung summation nito. Nung IGY, dito sa second column. This is equal to 55.625 times 10 raised to 6. Lagay ko din doon. AGY natin is 55.625 times 10 raised to 6 mm raised to 4. And then, itry naman natin yung solution 2. Dun sa solution 2, di ba, i-consider ko again na may kabuang section tayo na 200 by 300. And then, babawas natin yung dalawang area ng maliit na rectangle dito. Di ba, butas to? That's, ang sukat niya kanina is 75 by 220. Ang gagawin ko, kunin ko naman ulit yung moment of inertia niya with respect sa Y. Diba? Dito na tayo nagmo-moment sa Y. Therefore,
ang IGY natin dito sa una, remember, kabuuan na to yan. Therefore, sa BD cube over 12, yung magiging base ko is yung 300, and then, ang naka-cube ko na ay si 200. Ano? Base is si 300, and then cube ko si 200 over 12. Tapos, ito naman, di ba? Ang base ko is itong 220, and then yung depth ko, yung perpendicular dun sa axis na pinagkukuhaan ko ng moment of inertia is si 75. That's why 75 cube over 12 times 2, kasi ito ay dalawang area, dito tas dito. And then, kung mapapansin nyo, di ba ito, sabi ko nga dito, pagdating dito, wala tayong transfer of moment of inertia since andito din, nagko-coincide yung centroid niya dun sa original centroid natin. How about dito? Ito, nandito, and then ito nandito din. Therefore, meron siyang transfer of moment of inertia, di ba? May horizontal distance sa kanilang dalawa. Ilan ang value nun? So, ang value nun, di ba, ito is, ang width nito is 75. Therefore, 75 halves ang nandito. Ano ko ba maipakita? Yan. Diba, itong distance dito, papunta dito, 75 halves. And then ito, may kalahati pa nung thickness niya. Diba, ang thickness niya dito is 50 over 2. Ang thickness niya is 50, kaya 50 over 2. Therefore, ang distance nun, para sa transfer of moment of inertia natin, that is, ang x ay 25 plus 35 over 2 squared. Ano yung area na kino-consider natin? Yung area ng rectangle, 75 by 220. So, same lang yung nasa kanan na rectangle and then dun sa kaliwa. Kaya, naka-times 2 din to. Ano? Naka-plus. Plus ito. So, nilipat kasi natin. So, dito pala, 75 nga pala ito, hindi ito 35. 75 over 2, yung lapad nito, ano? And then, since i-add natin sana, kasi nag-transfer tayo ng moment of inertia, kaso lang, di ba, imaginary lang to, yung rectangle na to, that's why, i-negative din natin to. Ano? So, ang magiging sagot is same lang, 55.625 times 10 raised to 6 mm raised to 4. So, again, wag kayong malito dito, ano, kasi ang nangyari dito, lagi tayong, kapag galing dun sa individual na centroid nila, 'di ba? Galing dito yung moment of inertia na kinuha mo, tas ililipat mo dito sa pinaka centroid ng kabuuang section, laging add yung transfer of moment of inertia. Naging negative lang dito kasi nga imaginary siya, kaya minaminus natin siya dito. So, I hope malinaw na sa inyo yung pagkuha ng moment of inertia. Yun lang, thank you.